Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2701 hanggang 2710. Si Carson, na nakaupo sa hindi kalayuan, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at napatalon mula sa kanyang upuan habang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang tasa ng tsaa. Sinulyapan niya si Severin ng may matinding inggit. Kamakailan lamang ay nakuha ni Severin ang isang piraso ng Sky Soil Divine Gold mula sa lumano ng Great Flares Hill Dons, at nakuha na rin ni Severin ang Clearwater Divine Gold mula sa Grand Priest ng Barbaro. Hindi malinaw na maipahayag ang ganitong swerte. Naisip niya kung si Severin ba ay pinapaboran ng kalangitan at isang uri ng reinkarnasyon mula sa isang tunay na immortal. Tahimik na nag-iisip si Carson at hindi niya maitago ang kanyang inggit kay Severin. Sa kabilang panig ng tolda, si Tristram, ang supling ng barbarong sumunod kay Severin papasok, ay kinukuskus ang kanyang mga mata habang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang kahalagahan na ibinigay ng kanilang hari at mga elder kay Severin ay higit pa sa inaasahan ni Tristram. Ang tagumpay ni Severin sa Supreme Paragon ay tila isang bagay na karaniwan, dahil si Severin ay kabilang sa isang maliit na grupo ng mga tao na may pagmamalaking nakatayo sa tuktok ng buong Blue Realm. Ang mga pangunahing sacred land at mga pinakamataas na kapangyarihan ay walang iba kundi mga tantungan lamang para sa kanya. Naunawaan ni Tristram ang halaga ng gayong banal na ginto, at natagpuan niya itong naguguluhan na ang mga barbarong ay handang mamuhunan kay Severin at magkaloob ng isang bagay na napakahalaga kay Severin dahil lamang sa naabot ni Severin ang pagkamit ng isang Supreme Paragon. Habang sina Carson at Tristram ay nahihirapan pa rin sa kanilang pagkabigla, hindi maiwasan ni Severin na makaramdam ng ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Allen. Habang matatag ang kanyang tingin at seryoso ang kanyang ekspresyon, magalang na iminuwestre ni Severin sa kanilang dalawa at sinabing, "Salamat sa iyong kabutihang loob." Pagkatapos ay mabilis niyang itinago ang Clearwater Divine Gold. Humajijik ang Grand Priest habang hinahaplos ang kanyang balbas habang pinagmamasdan si Severin na tinatanggap ang kanyang regalo. Samantala, napuno ng pananabik ang mukha ni Allen, na parabang nakikita na niya ang mga barbarong lalakas sa ilalim ng impluwensya ni Severin, at ang kanyang kasunod na promosyon sa katayuan ng isang immortal at isang elder. Si Carson din ay nagising at nakaramdam ng tunay na kaligayahan para kay Severin. Samantala, tila may sasabihin si Tristram ngunit hindi niya masabi. Matapos tanggapin ang banal na ginto at tanggihan ang alok ni Allen na magsagawa ng seremonya ng Supreme Paragon, agad na nagpaalam si Severin sa kanila. Naunawaan ng Grand Priest na naabot na ni Severin ang antas ng Supreme Paragon at kailangan ng oras upang pagtibayin ang kanyang estado, kaya't pumayag silang umalis na siya. Pagkalipas ng ilang araw, si Severin, na ngayon ay isang batikang practitioner, ay lumabas mula sa kanyang pagmumuni-muni at iminulat ang kanyang mga mata. Bahagyang bumukas ang kanyang mga labi, at isang kapansin-pansing bagzo ng hangin ang nakita nang siya ay huminga ng malalim. Ang malinaw na enerhiya ay kumalat sa espasyo sa paligid niya, na nagdulot ng isang pag-ikot ng elemental na enerhiya. Nang masiyahan sa wakas, tumanggaw si Severin at dahan-daang tumayo. Natapos na ang kooperasyon. Panahon na para bumalik sa sekta. Ipinahayag ni Severin. Hindi na niya nais pang maglakbay patungong West Region o East Plain. Una, nakakuha na siya ng mahahalagang kaalaman mula sa kanyang tagumpay patungo sa Supreme Paragon at kailangan ng bumalik sa sekta upang magsanay sa loob ng Green Emperor's Pagoda. Pangalawa, ayon sa mga mensaheng natanggap niya mula sa sekta, ang Second Elder na si Wallet ang nangangasiwa na sa mga gawain sa West Region, habang ang pangatlong nakatatandang si Heath ang namamahala sa East Plain. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagsasama-sama ng mga mapagkukunan, pagpapalakas ng sacred land, at paghahanda para sa nalalapit na kalamidad. Matapos maisaalang-alang ang lahat ng iyon, tumayo si Severin, itinulak ang pinto, at lumabas ng bulwagan. Tumanggaw si Carson at sinabing, "Tara na, ipinaalam ko na sa Barbaric King ang ating sitwasyon." Tumanggaw si Severin at pumailan lang sa ere, mabilis na nakarating sa labas ng korte ng hari. Pareho silang yumuko sa direksyon ng korte ng hari at agad na naglaho sa ere kasabay ng mga agos ng liwanag. Sa banal na bundok na hindi kalayuan,
Pinagmasdan ni Jackson ang papalayong figure ni Severin ng may kagalakan at mamulong sa kanyang sarili. Naging bahagi na tayo ng paglalakbay ni Severin ngayon. Baka magkaroon ako ng pagkakataong maging isang immortal sa hinaharap. Sa kaisipang iyon, ipinikit ni Jackson ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Sa ibang lugar, sina Severin at Carson ay nakatawid na sa daanan sa pagitan ng Midland at North Sea. Wala silang naranasang mga pag-atake, at ang paglalakbay ay naging maayos. Gayunpaman, habang sila ay sumusulong patungo sa Grundy Uno Sacred Land, ang kapaligiran ay lalong naging mapang-api, malungkot, at walang buhay. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay nakita ni Severin ang pasukan ng Grundy Uno sa Credland. Ito ay natatakpan ng mga patong-patong na porma sayon. Dagdag pa rito ang mga disipulong nagpapatrolya sa mga anino, na nagbigay ng impresyon ng isang paparating na bagyo sa gitna ng maingay na sekta. Habang inihaharap niya ang kanyang tanda upang buksan ang mga porma sayon, sinamahan ni Severin si Carson ng diretsyo sa unang bundok upang magbigay ng kanyang ulat. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng unang bundok, si Amethyst, ang pinuno ng sekta, ay labis na natuwa nang makitang bumalik si Severin. Pagpasok pa lamang nila, natawa si Severin at nagkomento. Naging maayos naman ang lahat. Idinetalya ni Carson ang kooperasyon sa pagitan ng Great Flare at ng mga barbaro, at nakinig ng mabuti si Amethyst bago humagalpak ng tawa. Pumalakpak siya at tumayo mula sa kanyang upuan, sabay sabing, "Napakahusay." Pumayag na ang mga pamilya mula sa East Plain, at ngayon ay matamang nagmamasid din ang Great Thunderbeat Temple ng West Region. Malaki ang aking pag-asa. Dahil sa dami ng mga kakampi sa Grundy Uno Sacred Land, hindi ko maiwasang ma-curious kung may magagawa ba ang Primordial Sacred Land kahit na makipag-alyansa sila sa mga demonyo. Isang amethyst na puno ng kagalakan ang agad na napansin na nagbago ang aura ni Severin. Kahit na pinigilan ni Severin ang kanyang Supreme Paragon aura, nagulat pa rin si Amethyst sa kanyang naramdaman. Nakagawa ka na ba ng pambihirang tagumpay sa pagiging isang Supreme Paragon? Tanong niya, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Sumenya si Severin ng upuan at umupo bago sumagot ng nakangiti. Nasa panig ko ang swerte. Sinamantala ko ang pagkakataon para sa isang tagumpay noong naglalakbay ako patungong North Sea. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Amethyst mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at pagkamangha. Kalaunan, pinag-isipan niya ang napakaraming patong ng emosyon at napangiti ng malawak. Natawa si Severin sa mabilis na pagbabago ng ekspresyon na ipinakita ni Amethyst. Gayunpaman, manhid na si Carson sa minamaliit na paliwanag ni Severin. Medyo naiinggit niyang dagdag. Ginawaran siya ng martial arts at divine gold ng Lumano ng Great Flare at ng barbarong Grand Priest ng North Sea. Banal na ginto, sabi mo. Mas lalong nagulat si Amethyst. Hindi yan basta-basta na lang. Bulalas niya. Kumaway ng mahinhin si Severin bilang tugon sa labis na ekspresyon ni Amethyst. Ito ang kanilang kilos. Sagot niya. Nakabawi si Amethyst ng kanyang kahinahunan, kahit hindi siya sigurado kung paano magre-react sa balitang iyon. Mukhang mataas ang pagtingin nila sa iyo. Masasabi kong nagsisimula na akong mainggit sa iyong kayamanan at mga oportunidad. Dahil mayroon ng protective divine weapon at 2 piraso ng banal na ginto si Severin, may posibilidad na umakyat siya sa antas ng isang 3rd-grade protective divine weapon. Ang paggamit lamang ng ganoong sandata ay sapat na upang mapapantayan ang isang kalahating immortal. Dahil sa pagkakataong iyon, mas nakaramdam ng kumpiyansa si Amethyst sa pagharap sa mga pagsubok sa Primordial Sacred Land. Ang tagumpay ni Severin ay higit pang nalampasan ang isang Level 1 Supreme Paragon, at ang pagkakaroon ng sekta ng isang celestial na sandata tulad ng Green Emperor Pagoda ay nagbigay daan upang maging matagumpay siya sa kalahating immortalidad bago ang pagsubok na iyon. Suhestyon ni Amethyst. Ngayong naabot mo na ang Level 1 Supreme Paragon, marahil dapat ba tayong magdaos ng isang seremonyang may karangalan? Nag-isip sandali si Severin at kalaunan ay umiling. Hindi na iyon kakailanganin. Itago na lang muna natin ito at iwasang makaakit ng anumang hindi nararapat na atensyon mula sa Primordial Sacred Land. Naniniwala si Severin na ang pag-iingat ang susi,
at ayaw niyang ibunyag ang kanyang naabot sa labas ng mundo ng masyadong maaga. Sa pangkalahatan, ang paglitaw ng isang Supreme Paragon sa mga sacred plant ay karaniwang magdudulot ng isang seremonya na magpapahayag ng kanilang presensya sa buong Blue Realm. Gayunpaman, ang digmaan sa pagitan ng Grundy Uno Sacred Land at Primordial Sacred Land ay naging dahilan upang hindi maging matalino ang pagdaraos ng ganitong kaganapan, at ayaw ding ilantad ni Severin ang kanyang sarili. Bagamat maaaring hindi si Severin ang trump card ng Grundy Uno Sacred Land, ang kanyang naabot ay isang kalamangan na hindi dapat maliitin. Bukod pa rito, ang kanyang mga diskarte at ang kanyang pangangatawan ay malakas, kasama ang The Rules of Heaven and Earth na nalilinang sa loob niya kasama ang pagdaragdag ng kanyang nadagdag ang mana. Dahil kaka-rating lang niya sa Level 1 Supreme Paragon, nakaramdam siya ng tiwala sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban kahit na makaharap niya ang isang Level 3 Supreme Paragon. Ang mga karagdagang pagkakataon sa hinaharap, kasama ang mga kasunod na tagumpay, ay malamang na sapat na para harapin niya kahit ang isang Level 9 Supreme Paragon. Sumang-ayon din si Amethyst sa pangangatwirang iyon, kaya hindi niya partikular na iginiit na magsagawa ng seremonya ng Supreme Paragon. Matapos batiin si Severin ng may ngiti, humarap siya kay Carson upang pag-usapan ang mga bunga ng kooperasyon. Nanatili sandali si Severin sa bulwagan at nakinig bago maingat na pinag-isipan ang paligid gamit ang kanyang mga iniisip at naglaho mula sa lugar. Pagbalik sa Cave Paradise, agad na pumasok si Severin sa Green Emperor Pagoda, kung saan maraming inner disciples ang nagtipon. Sa loob ng kalahating buwan niyang pagkawala, ang mga disciples na iyon, na pawang mga Paragon lamang, ay sunod-sunod na nakagawa ng mga pambihirang tagumpay. Ang bilang ng mga Level 3 Paragon sa unang palapag ay umabot na sa libo-libo, habang mayroon pang 300 hanggang 400 Level 6 Paragon sa ikalawang palapag. Pagdating sa ikatlong palapag, may daan-daang Level 9 Paragon, isang pagtaas ng halos 1/4 mula nang umalis si Severin. Ang kanyang anak na si Celine ay nagsasanay sa ika-4 na palapag. Sa puntong iyon, ang naabot ni Celine ay nalampasan na ang Level 2 Paragon, na ginagawa siyang napakalakas para sa kanyang edad. Isa pang kaaya-ayang sorpresa ang naghihintay sa kanya, dahil mayroon pang 100 Royal Paragon sa Green Emperor Pagoda, kabilang ang ilang pamilyar na mukha tulad ni Francis. Hindi niya namamalayang nakarating na siya sa Level 2 Royal Paragon kasama sina Kenny, Alan, at Leah. Sa loob lamang ng kalahating buwan, ang puwersa ng Grundy Uno Sacred Land ay lumakas ng kalahati. Sandali na sinuri ni Severin ang silid bago pumunta sa ika-6 na palapag. Doon, pumasok siya sa espasyo na may 20 beses na daloy ng oras. Pagdating doon, nakita ni Severin sina Mona at Cuthbert, ang 4th Elder at 5th Elder, na tahimik na nagsasanay. Habang pinagmamasdan niya sila, biglang sumikat ang aura ng isang Royal Paragon sa kalangitan. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa pinanggagalingan at nakita niyang kumikinang si Dayan sa isang nagliliwanag na aura. Kumakaway ang kanyang puting damit sa hangin, at naramdaman niya ang mabilis na pag-akyat ni Dayan mula sa Level 9 Paragon patungo sa pintuan ng isang Royal Paragon. Ang kanyang unang pagkabigla ay agad na napalitan ng saya. Malapit na bang magtagumpay si Dayan? Bulong niya sa sarili. Naalala niya si Dayan at ang iba pa niyang asawa na mga Level 3 Paragons bago siya umalis, at malayo pa rin sila sa Level 4. Ngunit malapit na silang makarating sa Royal Paragon. Hindi nagtagal ay nakabawi si Severin mula sa kanyang pagkagulat at agad na naunawaan kung bakit sila mabilis na nakarating. Nakangiti niyang naisip na dahil iyon sa Grande Spirit Pill na ibinigay niya sa kanila bago siya umalis. Ang 8th grade pills ay mahalaga para sa isang tagumpay sa Royal Paragon, at ito ay partikular na epektibo sa 20 beses na bilis ng daloy ng oras ng Green Emperor Pagoda. 10 buwan na ang lumipas sa loob ng lugar kahit kalahating buwan na ang lumipas sa labas ng mundo, kaya epektibo itong nagbigay daan sa kanila upang makagawa ng isang maayos na tagumpay. Nang mapagtanto iyon, agad na tumakbo si Severin sa kalawakan at lumapit sa tabi ng kanyang mga asawa upang protektahan sila sa kanilang sandali ng pagsulong. Kinuyam ni Severin ang kanyang mga daliri at sinakop ang lahat ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng 1,000 milyang radius.
Isang makapal na puting espiritual na hamog ang bumalot sa apat na babae, at hindi nagtagal ay bumuo ito ng isang vortex ng espiritual na enerhiya na halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Pagkalipas ng halos kalahating oras, si Dayan ang unang naging matatag sa pagsulong. Ang kanyang aura ay hindi na nagbago tulad ng dati at nagsimulang maglabas ng aura ng isang Royal Paragon. Pagkatapos ay bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata, na naglabas ng isang nagliliwanag na liwanag. Hindi nagtagal ay ngumiti siya kay Severin bago sinabi. Haharapin ko na ngayon ang kapigatian ng kulog at kidlat. Pakiusap, alagaan mo si Gilda at ang iba pa. Tumanggaw si Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Oculus Blade mula sa kawalan. Matapos itong ilabas, sinabi niya sa kanya. Kunin mo ito. Walang pag-aalin ang kinuha ni Dayan ang talon at patakbong lumabas ng Green Emperor Pagoda upang harapin ang nakakatakot na mga kidlat. Samantala, nanatiling mapagmasid si Severin kina Gilda at sa iba pa. Di nagtagal, matagumpay na nalampasan ni Dayan ang Thunder Tribulation, at ang kanyang Royal Paragon Aura ay nagising sa maraming disipulo mula sa kanilang pagkakatulog habang ito ay umaabot sa buong Cave Paradise. Habang binabantayan ni Severin ang tatlo pa niyang asawa, si Gilda ang naging pangalawa na nakagawa ng tagumpay sa Royal Paragon. Nang magawa niya ang tagumpay na iyon, ang paghihirap na dating hamupa ay muling nagsimulang mag-alab. Dahan-daang iminulat ni Gilda ang kanyang mga mata, at ibinunyag ang kanyang mga pupil na nagniningning na parang mga bituin. Nang maramdaman niya ang aura ni Severin habang siya ay nag-iisa, labis siyang nagpapasalamat dito at sinabing, salamat sa pagprotekta mo sa akin. Sumulyap si Severin sa malalakas na kulog sa labas at nagpumilit. Panahon na para harapin mo ang kapigatian. Maaari mong gamitin ang Oculus Blade na ipinahiram ko kay Dayan. Tumanggaw si Gilda at naglaho sa paningin habang mabilis siyang pumailanglang sa ere. Sa gitna ng malalakas na dagandong, mabilis niyang nalampasan ang kapigatian. Si Sheila naman ang naging pangatlo na nagmulat ng kanyang mga mata. Ang walang humpay na kulog na nagpatuloy sa loob ng kalahating araw ay niyanig ang mga disipulong nag-urong sa loob ng Green Emperor Pagoda. Bakit ang daming paghihirap? Sino ang may kagagawan ng lahat ng ito? Hinaan mo ang boses mo, pwede ba? Nakagawa na ng malaking tagumpay ang mga asawa ni Severin sa Royal Paragon. Ano? Ilan sa kanila ang nagtagumpay? Hindi naman ganoon kalaki yan. Naaalala ko kung paano silang lahat ay mga level 3 Paragon lang noong nakaraang buwan. Paano sila nakagawa ng ganito kabilas na pag-unlad? Kung sakaling nakalimutan mo, si Severin ay isang 8th grade alchemist. Sigurado akong naiisip mo kung anong klaseng mga tableta ang mayroon sila. Tama ka. Kung ikukumpara sa kanila, medyo nakapanlulumo ang sitwasyon natin. Mahigit 20 taon na akong nagsasanay, mula level 1 Paragon hanggang level 9 Paragon. Pero hindi ko pa nga naaabot ang hangganan ng Royal Paragon. Pero hindi ganoon ang kaso sa mga asawa ni Severin. Nagawa nilang makamit ito sa loob ng wala pang isang taon. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa tagumpay ni Severin sa pagiging Supreme Paragon pagkabalik niya mula sa North Sea? Ano? Seryoso? Ako ay mula sa unang bundok, at narinig ko ang diskusyon ni Severin sa aming elder sa pangunahing bulwagan ng sekta. Maging ang pinuno ng sekta na si Amethyst ay nagmungkahi na magsagawa ng seremonya ng Supreme Paragon. Medyo sigurado akong tama ang narinig ko. Nako! Halos nilalabag ni Severin ang kaayusan ng kalikasan. Ang Green Emperor Pagoda ay umalangaw sa usapan ng hindi mabilang na mga disipulo, at ang chismis ay lalong naging kapanapanabot ng isa sa kanila mula sa unang bundok ang nagbalita ng pag-unlad ni Severin sa Supreme Paragon. Si Francis at ang iba pang mga pangunahing disipulo na medyo kampante tungkol sa kanilang kamakailang pag-angat sa Royal Paragon ay sandaling natahimik. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang gumapang sa kanilang mga puso. Sa loob lamang ng kalahating taon, nakita nila ang malinaw na paglawak ng agwat sa pagitan nila at ni Severin. Kung hindi dahil sa epekto ng pagoda, maaaring nanatili silang natigil sa level 9 Paragon lamang. Samantala, nalampasan na sila ni Severin, posibleng nakarating sa level 7 o level 8 Royal Paragon bago sinimulan ang kanyang paglalakbay patungong North Sea.
Bilang isang Supreme Paragon Cultivator, ginamit niya ang walang kapantay na impluwensya sa buong Blue Realm at sa gayon ay may kakayahang yanijin ang mismong pundasyon ng lupain sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng kanyang mga paa. Ilan sa mga pangunahing disipulo ay ngumiti ng may pag-iling at umiling. Iniwan nila ang kanilang pag-iisa at mabilis na umalis sa Green Emperor Pagoda. Binabati ko kayong lahat sa inyong mga tagumpay sa Royal Paragon. Ang ating sacred land ay lalong pinatibay ngayon ng inyong presensya. Nagpaabot ng kanilang pagbati sina Francis at ang iba pa. Dahil sa kanilang pagbati, ngumiti sina Dayan at ang iba pang mga batang babae at tumugon. Salamat, napakabait mo. Pagkatapos ay lumabas si Severin sa Green Emperor Pagoda at nakasalubong ang mga disipulo na bumabati sa kanyang mga asawa. Dahil sa biglaang kapritsyo, nagpasya siyang ibigay sa kanila ang ilang 7th grade pills at 8th grade pills mula sa kanyang special ring. Dahil mapalad tayong nakatanggap ng dobleng biyaya, narito ang ilang mga gamot para sa inyong lahat. Malugod na tinanggap ng mga disipulo ang mga tableta, at maging ang mga pangunahing disipulo tulad ni Francis na may sapat na pangangailangan sa loob ng sekta ay tinanggap ang mga 8th grade pills. Total, ang husay ni Severin sa alchemy ay kapantay ng kay Heath, ang ikatlong elder, at walang dad ang mas epektibo ang mga tableta ng isang 8th grade alchemist kaysa sa mga tableta ng mga elder ng sekta na nasa mababang grado. Daan-daang disipulo ang nakatanggap ng mga tableta at bumati sa isa't isa. Naaga ng kaguluhan ang atensyon ni Adrian na matagal nang nasa malalim na pag-iisa upang magpagaling simula ng magtamo ng malubhang pinsala sa baybayin ng Eastern Sea. Nagulat si Adrian nang maramdaman niya ang aura ni Severin. Nakagawa siya ng malaking tagumpay patungo sa Supreme Paragon. Bulong niya sa pagkamangha. Nagliwanag ang mukha ni Adrian sa tuwa at paghanga matapos ang maikling sandali ng pagkabigla. Ang pambihirang talento, pambihirang swerte, at ang kayamanang may kaugnayan sa immortalidad ni Severin na napunta sa Starry Sky Battle Space ay magandang senyales para sa kanyang pag-akyat sa immortalidad sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit personal na tatanggapan ng isang kalahating immortal na tulad ni Adrian si Severin bilang kanyang direktang disipulo. Gayunpaman, sa pagtataya ni Adrian, ang pag-abot sa mas matataas na kaharian ay hindi lamang tungkol sa pagpapataas ng mana. Ito ay tungkol din sa pag-unawa sa mga panuntunan ng langit at lupa. Bagamat kailangang maunawaan ng mga Royal Paragon ang katotohanan ng martial arts, kinakailangan ang mga Supreme Paragon na bumuo ng kanilang sariling mga landas. Ipinagmamalaki ng mga Sacred Land ang 12-12 ng mga Royal Paragon, ngunit ang mga Supreme Paragon Practitioner ay napakabihira. Ang agwat sa pagitan ng isang Level 9 Royal Paragon at ng isang Level 1 Supreme Paragon ay higit pa sa lahat ng naunang pagkakaiba. Sa orihinal na hula ni Adrian, aabutin ng ilang dekada bago maabot ni Severin ang tugatog na iyon. Gayunpaman, nagawa iyon ni Severin sa loob lamang ng isang taon. Ang katotohanang iyon ang nagpalakas ng kumpiyansa ni Adrian sa pagharap sa nalalapit na kalamidad. Dahil dito, mabilis niyang kinuha ang isang 9th grade pills mula sa kanyang special ring at ipinadala ito kay Severin. Dumating ang tableta sa kamay ni Severin sa isang agos ng liwanag, at ang banal na pandaman ni Adrian ay agad na umalangaw-ngaw sa isipan ni Severin. Narito ang isang maliit na regalo para sa iyo upang ipagdiwang ang iyong pambihirang tagumpay sa pagiging isang Supreme Paragon. Si Severin, na malapit nang bumalik sa Enchanted Peak kasama ang kanyang mga asawa, ay agad na napatatag ang sarili nang marinig ang mga salita ni Adrian. Sinulyapan niya ang tableta na nasa harap niya, napansin na naglalabas ito ng luntiang kulay habang naglalabas ng masigla at siksik na sigla. Ang paglanghap lamang ng aroma nito ay sapat na para maramdaman ni Severin ang pagtigas ng matibay na mana sa loob niya. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Severin. Ang Destiny Creation Pill. Nakangiti niyang sabi habang inilalapag ang tableta. Pagkatapos ay magalang niyang itinuro ang direksyon ng pag-atres ni Adrian. Ang Destiny Creation Pill ay isang hindi kapani-paniwalang bagay kahit na sa mga 9th grade pills. Total, pinaikli nito ang mga piraso ng The Rules of Heaven and Earth. Ang Vitality Pill sa harap niya ay naglalaman ng maraming mystical na panuntunan, at ang pag-inom ng tableta ay magbibigay daan kay Severin na lubos na mapahusay ang kanyang pag-unawa sa mga panuntunang iyon.
Ang pagkamit ng isa pang tagumpay sa loob ng kalahating buwan ay hindi imposible. Matapos kilalanin ang talento ni Adrian, lumingon si Severin at ngumiti sa mga batang babae. Ngayong nakamit mo na ang isang tagumpay, gusto mo bang bumalik muna sa Enchanted Peak o magpatuloy sa pag-iisa? Kumikinang ang mga mata ni Diane sa pananabik habang mapaglarong kumukurap kay Severin. Isa ka na ngayong Supreme Paragon, at nagtagumpay kami sa pag-abot sa Royal Paragon. Ito ay dahilan para magdiwang ng doble. Isang paglapastangan kung hindi tayo magsaya kahit kaunti. Umikot ang mga mata ni Gilda bilang pagsang-ayon. Oo nga. Nagtrabaho kami ni Diane ng husto para magkaroon ng malaking tagumpay. Dapat tayong magdiwang. Sumang-ayon si Severin sa kanilang mga saloobin. Magiging pabaya kung hindi magdaraos ng piging para sa kanilang dobleng tagumpay. Bagamat hindi niya nakitang kailangang idaos ang kanyang seremonya ng pagiging isang Supreme Paragon, nadama niya na mandatoryo ang pagdiriwang ng tagumpay ng kanyang 4 na asawa. Isinasaisip iyon, mungkahi ni Severin. Sige, bumalik na tayo sa Enchanted Peak. Iimbitahin din natin ang tatay mo at ang iba pa. Simula nang dumating siya sa Grandi Uno Sacred Land, matagal nang hindi nakikita ni Severin sina Woolrich, Felipe, Daniela, at iba pa. Tila ito na ang perpektong pagkakataon para sa isang masayang muling pagsasama. Ako na ang bahala sa kanya para ihatid ang mensahe. Samantala, maaari mo nang ihanda ang mga sangkap para sa barbecue. Bulalas ni Gilda nang may mapang-akit ng ngiti. Dinilaan din ni Sheila at Sofia ang kanilang mga labi, sabik na harapin ang piging na iyon. Nang akmang aalis na si Severin para maghanap ng mga sangkap, isang malinaw na boses ang tumawag. Tatay! Tatay! Gusto ko ring sumali. Isang 8 taong gulang na batang babae na medyo chubby ang mukha ang bumungad sa kanya. Natapos mo na rin ba ang iyong pag-iisa, Celine? Sandaling natigilan si Severin. Nang maramdaman niya ang perpektong antas ng level 2 Paragon aura nito, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa at bahid ng pag-aalinlangan. Lumapit si Celine na nakanguso at sinabing, nakalimutan mo ako noong mga nakaraang salo-salo. Nabalutan ng kahihiyan si Severin nang marinig ang reklamo nito. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, Bueno, nag-iisa ka lang ng mga panahong iyon, at ayaw kitang istorbohin. Napangisi si Celine sa sagot niya, inilagay ang mga kamay sa balakang at galit na tinitigan siya. Sinungaling. Hindi mo man lang ako naisip. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Severin, at nakaramdam siya ng pag-init sa kanyang mukha nang magsimulang maramdaman ang pagkakasala at takot. Kumikinang ang mga mata ni Diane sa pagmamahal habang pinagmamasdan ang mapaglarong berwan sa pagitan ng mag-ama. Lumapit siya kay Celine at tinapik ang ulo ng dalaga. Mahal ko, hindi sinasadya ng tatay mo yun, ha? Hinintay ka niya ngayon, di ba? Lumapit sa kanya sina Gilda at ang iba pa at sumang-ayon. Tama si Diane. Lumabas ka mula sa pag-iisa sa tamang oras. Ito ang perpektong pagkakataon para sa isang pagtitipon ng pamilya. Sabi ni Gilda nang may malambing na ngiti, na nagpapakita ng kanyang kaibig-ibig na mga biloy. Ngumiti ng taos-puso si Sheila, at lumiwanag ang kanyang mukha ng bulalas niya. Nararapat ang isang maayos na pagdiriwang ngayon na si Severin ay isang Supreme Paragon, tayong lahat ay mga Royal Paragon, at si Celine ay isang Level 2 Paragon. Oo, deserve natin ito. Sabi ni Sofia. Kumislap ang kanyang mga mata sa nostalgia habang inaalala ang kanilang mga araw sa Sky Blue Sect at sa Grandi Uno Sect. Ang pag-iisip ng mga barbecue ni Severin ay nagpadala ng isang nakakaakit na aroma na dumadaloy sa kanyang isipan, pumupukaw sa kanyang gana at nagpapalaway sa kanya. Mula nang dumating sila sa Grandi Uno Sacred Land, lahat sila ay nakaramdam ng pressure na magsanay ng masigasig, lalo na sa mga tuntunin ng paghahanda para sa nalalapit na labanan sa digmaan laban sa Primordial Sacred Land. Matagal nang hindi nasisiyahan sina Sofia at ang iba pa sa ganitong mga kasiyahan. Nang makita ang kanilang pananabak, mabilis na tumango si Severin bilang pagsang-ayon. Ginamit niya ang kanyang token upang hilingin sa mga elder ng Outer Sect na magpadala ng mga materyales sa Enchanted Peak. Tiniyak din niyang kontaken si Woolrich at ang mga dakilang elder. Di nagtagal pagkatapos,
naghatid ang mga disipulo ng iba't ibang sangkap, at sinamahan ni Severin ang kanyang mga asawa pabalik sa Enchanted Peak. Di nagtagal, dumating na rin sina Wulrich, Felipe, Daniela, at marami pang iba na matagal na nilang hindi nakikita. Habang papalubog ang araw, napuno ng tawanan at kwentuhan ang hangin sa paligid ng maliwanag na apoy. Nang sumikat ang araw at sumikat ang sikat ng araw sa mga ulap kinabukasan, tumayo si Severin sa harap ng isang tansong salamin na may mapula-pulang kutis. Dahan-daang inayos ni Dayan ang mga damit ni Severin, na ang kanyang mga kilos ay inihalin tulad sa isang mapag-arugang puwersa na nagpapasigla sa toyong lupa at nagpapabata sa mga nalalantang puno. Samantala, si Sheila at ang iba pang mga kababaihan ay abala sa paghahanda ng almusal at kaunting mainit na tubig. Matapos magayos at magbihis, nagtipon ang pamilya para sa almusal. Kumuha si Severin ng ilang bote ng porselana mula sa kanyang special ring at inilagay ang mga ito sa mesa. Ang mga 9th grade pills na ay sapat na para maabot mo ang level 9 Royal Paragon. Sinabi niya. Pagkatapos, nagbago ang tono ng kanyang boses at naging mas seryoso. Ngayong nakipag-alyansa na ang Primordial Sacred Land sa mga demonyo para puntiryahin ang Grundy Uno Sacred Land, walang duda na ako ang magiging pangunahing layunin nila dahil sa aking katayuan bilang isang Supreme Paragon. Hindi ko sila matatuboy kung hindi ako aakyat sa immortalidad. Ang kanyang kamakailang tagumpay sa Supreme Paragon ay nagbigay daan kay Severin na maramdaman ng malalim ang malawak na agwat sa pagitan niya at ni Xavier, ang kalahating immortal. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga protective divine weapon at maging ng mga sandatang immortal tulad ng Green Emperor Pagoda, nanatili pa ring lubos na nag-aalala si Severin sa mga kakayahan ni Xavier. Kung mabaigo siyang samantalahin ang pagkakataon at umakyat sa immortalidad bago si Xavier, ang Grundy Uno Sacred Land ay agad na masisira. Para sa kapakanan ng kanyang sarili at ng kinabukasan ng kanyang pamilya, ipinasya ni Severin na huwag magpadala sa kanyang mga nagawa. Nang malaman ni Dayan at ng iba pang mga batang babae na si Severin ay mag-iisa, ang liwanag sa kanilang mga mata ay panandaliang lumabo, ngunit kalaunan ay itinago nila ang kanilang pagkadismaya at pinasaya siya. Kaya mo yan, mahal. Alam naming kaya mo. Sina Dayan, Gilda, Sofia, at Sheila ay pawang mga matinong babae. Dahil sa mga malalakas na kaaway na nagkukubli sa labas, alam nilang hindi kayang magpakasasa ni Severin sa ginhawa at kasiyahan. Sa kabila ng pagiging isang Supreme Paragon, isa pa rin siyang maliit na abala sa paningin ng isang kalahating immortal na tulad ni Xavier. Kumikinang ang mga mata ni Severin sa walang kapantay na determinasyon nang makita niya kung gaano kamaalalahanin ang kanyang mga asawa. Huwag kang mag-alala, isa na akong Supreme Paragon ngayon, at ang kailangan ko lang ay ilang taon ng masigasig na pagsasanay sa Green Emperor's Pagoda para maging isang immortal. Mabilis na tumayo si Severin at muling lumitaw sa Green Emperor Pagoda. Nang maramdaman ang mabilis na pagkaubos ng kapangyarihan sa nakapalibot na espasyo, huminga ng malalim si Severin at agad na nag-cross ang mga paa. Kinuha niya ang Destiny Creation Pill na ipinagkaloob sa kanya ni Adrian noong isang araw. Pagkakuha pa lang ng berdeng tableta, naglabas ito ng isang malakas na halimuyak na napapalibutan ng hindi mabilang na panuntunan ng swerte. Isang masaganang sigla ang natamo nito, at ang paglanghap lamang ng aroma nito ay sapat na upang pasiglahin si Severin. Ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama at sinuri ng mabuti ang tableta, sinusuri ito mula sa bawat anggulo. Naramdaman niya na ang panuntunan ng swerte sa loob ng tableta ay lubhang malalim. Talagang 9th grade pill ito. Kailangan kong magsaliksik ng mabuti pagkatapos kong pinuhin ang ganoong tableta. Sa kabila ng pagiging isang 8th grade alchemist at taglay ang kadalubhasaan ng dating pinuno ng sekta ng Grundy Uno Sect, ang pagiging 9th grade alchemist ay nanatiling malayo sa kanyang kakayahan. Ang mga alchemist sa antas na iyon ay napakabihira sa Blue Realm, at ang kahusayan sa mga ganitong kakayahan ay nangangailangan ng ilang yugto, gamit ang The Rules of Heaven and Earth upang gabayan ang mga kasanayan sa paggawa, pagbabago ng mga ito sa mga tableta na may pinakamataas na kalidad, at sa huli ay maging isang master ng alchemy. Bagamat si Severin ay isang Supreme Paragon Cultivator na nagtataglay ng 3,000 baga ng batas sa loob ng kanyang panloob na mundo,
kailangan pa rin niyang gumawa ng malalim at wastong pag-unawa kung nais niyang gamitin ang mga batas na iyon sa alchemy. Habang pinipigilan niya ang mga pag-iisip sa kanyang isipan, sinisiyasat ni Severin ang mga alchemical technique na nakapaloob sa Destiny Creation Peel. Lumipas ang mga araw, at di nagtagal ay lumipas ang kalahating buwan. Si Severin, na nakalubog pa rin sa kanyang kaliwanagan, ay sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata habang ang isang masayang ekspresyon ay kumalat sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mahigit kalahating buwan ng pananaliksik, sa wakas ay nakakuha siya ng ilang kaalaman sa pagpino ng mga 9th grade pills. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ikinumpas ito sa pagtawag sa Heavenly Cauldron mula sa kanyang spatial ring. Kumuha rin siya ng maraming mahahalagang sangkap tulad ng 9th grade purple ginseng, 10,000 taong gulang na spiritual liquid, at Bianca grass. Habang umuugong ang alchemy cauldron, maingat na inilagay ni Severin ang mga kayamanan dito. Ang mga 9th grade herbs na puno ng the rules of heaven and earth at ang asensya ng immortalidad ay nagliwanag ng maliwanag sa loob ng nagliliyab na cauldron, na parang hindi naapektuhan ng init. Matapos mapansin ang kakaibang iyon, bahagyang ibinuka ni Severin ang kanyang bibig at inilabas ang Lotus Wildfire. Layunin niyang gamitin ang espesyal na pamamaraan na iyon bilang pinagmumulan ng init na gagamitin niya sa pagpipino ng mga tableta. Pagkalipas ng 2 araw, pinunasan ni Severin ang mainit na pawis sa kanyang noo at sumulyap sa Bianca grass na natunaw sa mainit na kaldero. Isang hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang 9th grade na halamang gamot ay napatunayan ang halaga nito bilang isang kayamanan na sumasalamin sa mga panuntunan ng langit at lupa. Kahit ang isang kayamanan tulad ng Heavenly Cauldron ay nangangailangan ng 2 buong araw ng paggawa upang maabot lamang ang unang hakbang ng tableta. Matapos mabilis na uminom ng 2 tableta upang maibalik ang mana sa kanyang katawan, mahigpit na itinoon ni Severin ang kanyang banal na pandama sa kaldero. Pinakilos niya ang mana sa loob niya at sinimulang palaganapan ang panuntunan ng swerte mula sa kanyang panloob na mundo. Nang makalusot sa Supreme Paragon, 3,000 panuntunan ang umiral sa loob ng panloob na mundo ni Severin, at ang panuntunan ng swerte ay natural na kasama sa mga ito. Ang panuntunan ng swerte ang namamahala sa sigla, na nagtataglay ng enerhiya upang baguhin ang pagkabulok sa mahimalang enerhiya. Gaya ng inaasahan, malaking halaga ng panuntunan ng swerte ang pumasok at unti-unting sumanib sa espiritual na likido sa loob ng kaldero. Isang malinaw na pagbabago ang nagsimulang maranasan sa loob ng nagliliyab na mainit na kaldero. Hindi nagtagal, bumaba ang hindi mabilang na mga mystical na liwanag na parang mga bulalakaw. Ang kanilang nakasisilaw na kinang ay halos umabot sa kalangitan. Ang pagsasanib ng espiritual na likido at mga batas ay naglabas ng isang malakas na aura mula sa kaldero. Bumalatay ang pananabik sa mukha ni Severin habang ginagamit niya ang kanyang banal na pandama upang suriin ang aura na iyon. Ang mga oras ay naging mga araw, at ang mga araw ay naging mga linggo. Di nagtagal, lumipas ang isa pang kalahating buwan. Sa puntong iyon, ang buong katawan ni Severin ay nababalot ng isang patong ng malalikidong espiritual na hamog. Habang itinuturo niya ang kanyang banal na pandama sa mainit na kalderong nababalot ng espiritual na hamog, naobserbahan niya ang tableta na sa wakas ay nabuo. Sa pagtataas ng kanyang kamay, agad niyang inilabas ang halos lahat ng espiritual na enerhiya sa kuweba. Ang kaldero ng alchemy ay naging isang walang hanggan na itim na butas na lumalamon sa papasok na espiritual na enerhiya. Kasabay nito, isang mahinang ugong ang narinig mula sa loob. Sa loob lamang ng isang sandali, ang mabigat na takip sa kaldero ay itinaas ng isang marahas na puwersa, at ilang tableta ang lumitaw sa harap niya. Habang namuo at nabubuo ang mga tableta, biglang nagbago ang kulay ng mundo sa labas, kasabay ng pagkulog at kidlat na parang nagmumula sa puot ng kalangitan. Nang makita ang nangyari, inabot ni Severin ang kanyang mga kamay at kumuha ng ilang tableta bago lumabas ng Green Emperor Pagoda. Paglabas niya sa mundo, agad na lumipad ang mga tableta mula sa kanyang kamay patungo sa madilim na ulap sa kalangitan. Ang makakapal na itim na ulap ay agad na sumabog at naging kulog at kidlat, na tila pinukaw ng kanyang mga kilos. Tumama ang makakapal na kidlat, na parang gustong paksain ang mga tableta. Ginulat ng nakabibinging kulog ang marami sa mga nagsasanay kasama ang Green Emperor Pagoda.
Maging ang mga disipulo ng sekta o ang mga elder ng Supreme Paragon, lahat ay natigilan nang makita ang tribulation. Paano siya nagdudulot ng napakaraming paghihirap? Tingnan mo, may nakapansin ba sa inyo ng mga tabletang dumaranas ng kapigatian sa mga ulap? Ang lakas ng amoy. Anong klaseng table task kaya ang nagawa niyang i-refine? Kabaligtaran ng mga disipulo na sumigaw ng hindi alam ang nangyayari, ang nanlalaking mga mata ni Heath ay hindi makapaniwala. Bilang isang 9th grade alchemist master, agad niyang napagtanto na ang tabletang sumasailalim sa tribulation ay isang 9th grade pill. Naging isang 9th grade high-rank alchemist siya isang buwan pa lang ang nakalipas, at ngayon ay kayanan niyang gumawa ng mga 9th grade pills. Nanggigigil na sabi ni Heath nang makabawi siya ng kanyang kahinahunan. Nang maging isang 8th grade alchemist si Severin, tinansya ni Heath na magkakaroon si Severin ng talento upang maging isang 9th grade alchemist sa loob ng wala pang 10 taon, hindi sa loob ng halos kalahating buwan. At si Severin ay umunlad ng husto sa landas ng alchemy kaya hindi napigilan ni Heath ang sarili na mamangha. Para sa talaan, mayroon lamang 3 9th grade alchemist master sa buong Blue Realm, at nagkataong isa si Severin sa kanila. Para sa 8th grade alchemist, mayroong humigit kumulang 20 o 30 individual na nagmula sa lahat ng major sacred land, mga piling pamilya ng East Plain, at iba pang kilalang puwersa. Gayunpaman, kahit ang isang 8th grade alchemist ay lubos na iginagalang ng marami sa mga pangunahing paksayon. Ang kanilang katayuan ay kapantay pa ng mga pinuno ng sekta. Halos imposible para sa mga ordinaryong practitioner na makamit ang ranggo ng isang 8th grade alchemist nang hindi muna sumusubok sa mga pambihirang pagkakataon o nagtataglay ng mahusay na talento. Mas mahirap pa ang pag-angat mula level 8 patungong level 9. Si Heath mismo ay ilang dekada nang natigil sa kanyang level bago tuluyang nagkaroon ng pagkakataong mas lumayo pa nang dumating ang pagkakataon. Nang inig siya sa isiping ang pambihirang talento ni Severin matapos makita kung paano matagumpay na napino ni Severin ang mga 9th grade pills sa loob ng wala pang isang buwan. Tumangala si Heath sa Thunder Tribulation sa langit at ngumiti ng mapait. Mukhang minamaliit ko ang husay niya sa alchemy. Nasabi niya sa sarili. Sa ibang lugar, sina Carson at Wallet ay parehong natigilan. Ang una, na nag-iisa sa ika-9 na palapag ng Green Emperor Pagoda, ay naramdaman ang mga kaguluhan sa labas ng mundo at biglang iminulat ang kanyang mga mata upang palawakin ang kanyang banal na pandama. Nang mapagtanto niya na si Severin ang sangkot sa kapighatsang iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makaiwas ng tingin, lalo na nang makita niya ang ilang mga tableta na tila nakayanan ang kapigatian. Bulalas ni Carson. 9th grade pills. Hangang-hanga lang siya sa pambihirang talento ni Severin, lalo na matapos niyang pagnilayan ang kamakailang tagumpay ni Severin noong kanilang ekspedisyon sa Great Flare at North Sea. Sa isang lugar na hindi kalayuan, biglang itinaas ni Wallet ang kanyang ulo at sinabing, isa siyang kakaibang kalikasan. Bagamat walang kaalaman si Wallet sa alchemy at sa halip ay nagpakadalubhasa sa swordsmanship, nakilala pa rin niya ang kahanga-hangang talento ni Severin. Ang ideya na si Severin ay isa ring kababalaghan sa swordsmanship ay nagpaisip kay Wallet. Maaari kayang siya ang reinkarnasyon ng isang immortal na makapangyarihang nilalang. Ang posibilidad na iyon ang tanging lohikal na paliwanag kung bakit si Severin ay maaaring maging napakatalino sa napakaraming aspeto. Sa pangkalahatan, ang mga normal na kababalaghan ay magkakaroon lamang ng talento sa isang partikular na aspeto, ngunit si Severin ay mayroong lahat ng bagay na nagiging mas perpekto sa kanya, isang chaotic constitution, mahusay na kakayahan sa pag-espada, at kahusayan sa alchemy. Sa sandaling iyon, nanatiling walang kamalayan si Severin sa mga talakayan sa kanyang mga kapwa-miyembro ng sekta tungkol sa mga paghihirap na dulot ng kanyang mga tableta. Ang insidente ay nagpadala ng mga alon sa buong sekta na parang isang malaking bato na itinatapon sa isang tahimik na lawa. Habang naririnig ang ilang malalakas na dagandong, tumindi ang bango ng tableta at unti-unting nabuo ang 9 na ethereal na linya sa mga ito. Nang matapos ang paghihirap, ang mga tableta ay sumabog na may nagliliwanag na liwanag, na may bakas ng marangel na mga batas sa kanilang ibabaw na parang ginawa mismo ng mga kamay ng kalikasan. Nagliwanag ang mukha ni Severin sa pananabik nang masaksihan niya ang palabas na ito.
Hawak niya ang ilan sa mga tableta na kakatapos lang makaranas ng paghihirap at naramdaman kung gaano kalakas ang pagkakahawig ng kanilang aura sa mga Destiny Creation Pills na ibinigay sa kanya ng kanyang master, si Adrian. Kasabay ng isang matagumpay na tawa, bulalas ni Severin. Tapos na. Sa wakas ay naging isang 9th grade alchemist master na rin si Severin.